Magandang umaga po muli sa ating lahat. At yun nga, mahirap sabihin natin na sabihin natin na ikay magiging isang mananampalataya. Na madalas ang tao ay nagiging ano na lang niya, verbal. Bibig na lang. Ngunit, pag ito'y iyong gagampanan, napakahirap. Napakahirap gawin. Kaya hindi madali na sabihin natin na ikay Kristiyano. Pero, pag sa practices, ay mahirap talagang gampanan. So, papagpatuloy natin ang ating pag-aaral na talakay po natin ang mga karakteristik ng isang hindi mananampalataya na napag-aralan natin, and na punta tayo sa ating sa karakteristik naman ng isang mga mananampalataya, which is ang unang dalawang ating napag-aralan is yung Christ-centered and knows God's truth. Of course, isang mananampalataya, bukod sa si Kristo ang sentro ng buhay niya at alam niya ang katotohanan, nagmamanifest din sa buhay ng isang mananampalataya or nagmamanifest din sa kanya ang transferring nature ng pagkatao. At siya ay nagiging bagong siya. O yung tinatawag na bagong ninala, new creation, or born again. At ito yung pag-aaralan natin ngayong umaga, which is yung the third and fourth character, delivered from the old self and became new self. Babasahin ko po sa aklat ng Efeso, chapter 4, verses 22 to 24. That ye put off concerning the former conversation, the old man, which is corrupt, according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Panginoon, salamat po sa pagkabasa ng inyong salita. Kunin namin manalangin sa umagang ito, samahan po ninyo kami sa aming tatalakaying paksa sa umagang ito. Kaya tuloy ka namin tinataas, pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Bilang patunay na totoo kang binago, ang isang mananampalataya ay nakikitaan yan ng bagong katangian. Okay? Ang isang mananampalataya ay nakikitaan yan ng bagong katangian o yung transforming nature of regeneration. Ito yung nakikita ng ibang tao sa iyo na hindi nila inaakala. Diba? Kagaya ng kwento ni Brother Jerome kagabi. Anong sabi ng kapatid niya? Sabi, nag-iihaw ka. Uy, pulutan yan. Alam mo na, pag sinabing nag-iihaw, ay pulutan talaga yan. Pero hindi. Ang sabi niya, hindi kasi akalain ng kanyang kapatid na hindi na pala siya umiinom. Yun ang nais natin ipakita ng pagiging isang bagong nilalang. Na mayroon siyang manifestation sa buhay niya na tunay siyang binago na hindi aakalain ng ibang tao na ito'y nakita sa kanya.
ito ay nagsimula sa makikinig ng Gospel of Salvation. Tama po. Wala po tayong exemption dito lahat. Ito ay nagsimula sa pakikinig ng Gospel of Salvation. Pag hindi mo napakinggan ang Gospel of Salvation, wala pong tunay na pagbabago ang mangyayari sa iyo. At walang totoong mananampalataya na hindi nakapakinig ng Gospel of Salvation. Dito sa talatang ito, gumamit si Pablo ng tatlong infinitive in the original Greek. To summarize what they heard in the call of the gospel, una, in verse 22, to lay aside, to put off. Verse 23, be renewed. And verse 24, to put on. Una, lay aside or put off, be renewed, and put on. Ito yung dapat natin maunawaan na sa puntong ito, hindi po tayo pinapayuhan ni Pablo. Ang mga mananampalataya, hindi po pinapayuhan na gawin natin ang mga ito. Kundi ito ay kusang mangyayari sa iyo at the point of your salvation. Kusa pong mangyayari sa iyo pag ika'y totoong binago. Dahil kung sa ating sarili lang, o pilit lang natin gagawin sa ating sarili, o inoobliga lang natin ang ating sarili, ay hindi po ito mangyayari. At walang totoong pagbabagong mangyayari. Ito po yung resulta doon sa pagkatawag at pakikinig natin sa gospel. The saving faith, the saving truth rather, in Jesus. Ito yung resulta. Hindi po pilit natin ang ating sarili. O obligahin natin ang ating sarili na baguhin. Pagkat kusa po ito at the point of your conversion. Lay aside the old self is related to have heard and have been taught in the gospel. Yun yung binanggit ni Pablo sa verse 21. Ang ibig sabihin, hindi pa natin mababago ang ating sarili kung hindi po natin napakinggan at naturuan sa pamamagitan ng Gospel of Salvation. Ang kaligtasan at pagbabago is a divine and sovereign miracle apart from any human contribution. Wala po tayong kakibat na gawa dito. It is divine, a pure work of God. Bagamat ang tao ay nakinig, siya ay naniwala, nabago ang kanyang sarili, ngunit ito lamang ay responses doon sa effectual call and the saving act of God. Yun yung response lang po natin. Yun lang po yung ating ambag. Nag-respond po tayo doon sa effectual call of the saving act of God. But sa salvation, wala po tayong naiambag. These are not human works required for divine salvation, but inherent elements of the divine work of salvation. Kaya sa atin na mga mananampalataya, na-appreciate po natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. At tayo'y namamangha sa divine and sovereign saving act ng Diyos sa atin. Diba? Nagtataka tayo. Bakit ganito? Bakit ganun? Kahit
yung mga kasama natin sa bahay, kapitbahay po natin, bakit ganito? Bakit ganyan ka na ngayon? At ang tendency po ay mas kumukunti ang iyong mga kaibigan dahil sa pangyayaring ito. And in contrast to the unregenerate person who continually resists and rejects God and lives in the sphere of dominating sin, the former manner of life. Ito yung atin dati. Ito yung buhay natin noon bago pa tayo nakakilala kay Kristo. The Christian has heard and called to lay aside the old self. Kung sa Tagalog ay isang tabi. Diba? Yung dating ikaw, isang tabi. Diba? Yun ang pag-ibig sabihin sa Tagalog eh. Na ang dating pagkatao, kung isipin po natin, pag sinabing lay aside o isang tabi, may tendency po na isuot muli ang dati mong pagkatao, yung dati mong pamumuhay, which is, ang ibig sabihin ng verb dito, is to strip off. As in the case of old, filthy clothes. To strip off. Ano bang pag sinabing strip off? Diba? Pagpilit natin, pinunit ang damit natin dahil ito'y masikip na, ito'y susuotin pa ba natin? Itatahiin natin? Upang isuot muli natin? Hindi po. Hindi po sinabi dito is to lay off. Kundi to strip off. Alisin once and for all. Yun pong ibig sabihin dito. Lay off or strip off, hindi po is lay off, but to strip off. The tense aorist middle indicates a once and forever action done by the believer at salvation. Minsan lamang po. Hindi po ito yung suot, alis, at pagkatapos laban, suot, ulis, suot, or alis ulit. Kaya ang ginagamit is to strip off, pinunit. Kasi hindi mo na ulit gagamitin. At minsan lamang yan na pag-alis ng iyong maruming damit. Minsan lamang. Mahirap. Diba? Kung isipin po natin. Kung ikaw ay isusuot muli ang iyong damit na pinagrumihan, so ikaw ay nagtatampisaw sa kasalanan. But kung ang iyong maruming damit, na yun ang ibig sabihin ng tense po dito, na once and for all, to strip off, ay hindi mo na babalikan. Filthy garments nga eh. Sabi nga sa Isaiah, napakaruming basahan. Yun yung kasalanan po natin. Yun ang katwiran po natin. At minsan lamang yan na pag-alis yung maruming damit na iyon. Ito ay basically a description of repentance from sin and submission to God. Ang repentance ay once and for all, or minsan lamang po yan. Bagamat mayroong mga theologians na gumagamit ng salitang continuous repentance. Di ba? Napapakinggan niyo? Paul Washer. Gumagamit siya. Continuous repentance. Pero ano sabi? Minsan lang. So ano ba? Anong nangyari? Ang ibig sabihin lamang po yun is palaging bago sa kanila ang salitang repentance. Bagamat sila ay nag-repent the day when they heard the gospel, ngunit palaging nakatatak
sa kanilang puso ang salitang repentance. Kaya bago sa kanila. Dahil aware nga sila na sila ay makagawa ng kasalanan, kaya nagagamit nila yung word na continuous repentance. Kagaya sa atin, hindi basta-basta tayo na kumikilos ng atin lamang. Tayo nagiging aware sa ating kapaligiran dahil tinitingnan natin ang tama ba, kung tama ba ang ginagawa natin. Di ba? Hindi po tayo kumikilos ng dati kilos natin. Di ba? Kasi aware tayo. Aware tayo kung anong masasabi ng ating kapatiran, ng kapitbahay, ng kamag-anak. Di ba? Paul's reference to the old self, old in the sense of worn out and useless, is consistent with gospel terminology in other episodes. So, pansinin po natin. Makikita po natin, kagaya ng aklat ng Colossians chapter 3, For you have died, and your life is hidden with Christ in God. Verse 3 of chapter 13, you have been raised up. And verse 1 in chapter 3, you laid aside the old self. Verse 9, and you have put on the new self who is being renewed to a true knowledge according to the image of the one who created him. Verse 10. Diba? Ginagamit ito ni Pablo in other epistles. Kagaya din sa Roma. All of the verbs are in the aorist tense in the Greek, indicating that they refer back to already completed action and must therefore refer to the same past events of salvation. Ito ay minsan nangyari at totoong nangyari in the past, referring to salvation. At the moment na natanggap mong salvation, itong mga verb, for you have died, for you have been raised up, for you have laid aside, and you have put on, this also occurs. Ito rin po ay nangyari dahil ito po yung resulta ng ating pagkakaligtas. Inilalarawan ni Pablo sa Colossians ang kaligtasan exactly as he does also in Ephesians. Kaya kung mapapansin natin, ginagamit niya yung salitang old self and new self. Diba? In layman's term, an illustration ng pamumuhay ng hindi mananampalataya at ng isang mananampalataya. But both passages are parallel. At makikita din natin sa aklat ng Roma at Colossians that salvation is a spiritual union with Jesus Christ in His death and resurrection that can also be described at the death of old self and the resurrection of the new self who now walks in the newness of life. Diba? Yung dating ikaw ay wala na yun. Yung dati mong pagkakakilanlan, wala na po yun. Patay na po yun. And now, sa inyong panibagong pagkakakilanlan, and now walks in the newness of life. Kaya mayroong sanctification. Noong ikay hindi pa mananampalataya, aware ba tayo sa salitang sanctification, pagpapakabanal? Wala po. Wala po tayo sa katotohanan. Wala po sa pumasok sa ating isip yung salitang sanctification. At wala kang pagpapahalaga sa salitang sanctification.
This union and new identity clearly means that salvation is transformation. Pagbabago ng kabuuang pagkatao mo. Yun po yung pangyayari. Ang iyong pakikisa kay Kristo at panibagong pagkakakilanlan ay patunay na ang kaligtasan ay full transformation ng iyong pagkatao. Hindi po ito partial, but a full transformation ng iyong pagkatao. And verse 23 to 24, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness through holiness. In contrast to the depraved mind, reprobate mind of the unregenerate person, the Christian is renewed continually. Ano ulit? The Christian is renewed continually. Tuloy-tuloy. In the spirit of his mind. Diba? Kaya tayo, bilang isang mananampalataya, aware tayo sa pagkakagawa ng kasalanan. Tayo ay nais natin matuto sa mga spiritual na mga bagay. Kaya nagnanais tayong makapag-aral. Diba? Mga Bible studies, hinahanap-hanap natin yun. Bakit? Because you've been renewed in the spirit of his mind. The word have been renewed, to be renewed, is ananio. The best rendering of this present passive infinitive is a modifier of the main verb put on, so that it would read, and being renewed in the spirit of your mind, put on the new self. Okay? This makes clear that such renewal is the consequence of laying aside of the old self, and is the context in which one may put on the new self. So, para maintindihan natin, para sa madaling salita, ang put on the new self o pag-execute o pagsagawa mo ng panibagong pagkakakilanlan ay bunga yan ng pag-lay off mo sa old self. Hindi po maaaring nagsasabay po yung dalawang yun. Ni-lay off mo na and then lay on ulit. Parang ilaw. Pag pinatay mo, hindi siya naka-on. Pag yung naka-on yung ilaw, hindi siya naka-off. Ganun po yun. Kaya nga sila ay parallel at hindi mo na-execute ang new self or hindi ka magkakaroon ng renewed in the spirit kung hindi mo i-lay aside your old self. Kung hindi mo bibitawan ng iyong dating pagkakakilanlan, your old nature, kung hindi mo yan bibitawan, ay hindi ka magkakaroon ng panibagong kalikasan. The renewal continues through the believer's life as he is obedient to the word and will of God. Continuous po ang renewal. When you are obedient, kayo'y sumusunod sa salita ng Diyos at ang nais ng Diyos. Nagkakaroon ka ng continuous renewal of your mind. Ang prosesong ito ay hindi po siya isang beses lamang nangyari sa buhay, kundi ito ay continuous work of the Holy Spirit. Saan? Kanino? Sa mga anak ng Diyos. Ang renewed spirit of the believer's mind ay kaakibat po yan ng putting on the new self, which is the new creation, made in very likeness of God, and has been created in righteousness and
holiness of the truth. Na noon pa man, noong una pa, ano ang pamumuhay po natin? Kung i-recall natin, yung pamumuhay po natin dati, bago tayo nakakilala sa Panginoon, darkened, ignorante ka sa katotohanan, hardened, kalus, sensual, di ba? Yung mga favorite natin noon eh. Impure, greedy, yun ang buhay natin. At ngayon, na tayo ay naliwanagan at nalaman natin ang katotohanan, kaya tayo ngayon, in our present situation, naging sensitive tayo sa kasalanan. At nais nating mamuhay ng may kabanalan. At ito ay characterized by righteousness and holiness. Bagamat madalas tayo nagkakamali. Sabi nga, promise, hindi na po ako magkakasala. Meron pa tayong ba promise, di ba? Pero promises are half meant to be broken. In those passages, Paul places sin in believer's life in the body. Hindi po ito excuse on our part kung tayo ay nagkakamali. Hindi po natin pwedeng gawing excuse ito dahil sinabi naman ni Pablo. Hindi, excuse tayo din. Ganon din ang gagawin natin. Anong ibig sabihin niya sa Romans chapter 7? No longer am I the one doing it, but sin which indwells me. Nothing good dwells in me. That is in my flesh. I am no longer the one doing it, but sin which dwells in me, and the law of sin which is in my members. So excuse tayo. Dahil sinabi doon ni Pablo. In those texts, Paul acknowledges that being a new self in the image of God does not eliminate sin. Bagamat kahit tayo isang mananampalataya na, hindi natin totally ma-eliminate ang kasalanan. Hindi natin siya kabuuan na hindi na tayo magkakasala. It is still present in the flesh, the body, the unredeemed humanness that includes the whole person's thinking and behavior. Tama po ba? Kahit ikay mananampalataya na, masama pa rin ang ating iniisip. Minsan lumalabas pa rin ang ating totoong behavior. Di ba? But He will not allow that new inner man, yung bagong pagkatao mo, yung bagong nilalang, to be given responsibility for sin. Sabi nga ni Pablo, the new I, yung ako, yung bagong ako, loves and longs for the holiness and righteousness which it was created. Yun yung mga bagong nilalang, naglolong siya. Bagamat siya ay nagkakasala, nagrigrib siya sa kanyang pagkakagawa ng kasalanan, but he longs to live holiness. May pagpapakabanal. We are not yet, or we are new. Sabi nga, we are new, but not yet all new. Diba? We are righteous and holy, but not yet perfectly righteous and holy. But understanding the genuine reality
Our transforming salvation is essential if we are to know how to live as Christians in the body of Christ to which we belong. Bakit kaya kahit tayo ay namumuhay bilang isang mananampalataya, bagamat tayo nagkakasala, what we long, hinahanap-hanap natin ang pamumuhay ng pagpapakabanal. Yun ang isang mananampalataya. Hindi his former manner of life, the old self, hindi na po yun, kundi yung pagkabagong nilalang niya. Kaya ang sabi ni Pablo sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself up for me. Yan po. Ang isang pagiging bagong nilalang. Kaya mahirap. Madaling sabihin, pero mahirap gampanan. Di ba? Kaya sa susunod, ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Efeso, the principle of new life. Ephesians chapter 4, verses 25 to 32. Tayo manalangin. Muli aming Diyos, salamat po sa revelasyon po ng inyong salita. Salamat, Panginoon, pagkat kami tinuturuan po ninyo sa pamamagitan ng mga pag-aaral na ito, nare-realize po namin ang aming kabulukan po sa harapan po ninyo. Kaya kami patuloy po ninyo tinuturuan upang kami po ay maging aware sa mga bagay po na minsan wala kaming pakialam. Kaya Panginoon, muli kami nagpapasalamat sa inyo. Salamat sa biyaya at habag po ninyo sa amin. Salamat po sa inyong church, sa kaayusan po ng inyong church, sa pusong nagmamahal po sa inyong church. Kaya Panginoon, patuloy namin po ito na dinadalangin po sa inyo na kami po ay magkaroon lamang po, Panginoon, ng damdamin na nagmamahal sa inyong church, sa inyong salita, sa mga kapatiran, higit sa lahat, sa inyo, bilang aming Diyos at aming Panginoon. Kaya Panginoon, maraming salamat at pinupuri ka namin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Babalik muli natin sa ating tagapanguna. Alisin mo. So, ginagamit ay put on and put off. Yung message ni Pastor, okay, ito po ay Atlantic Ocean, ito po ay Pacific Ocean. Kung titingnan niyo po sa science, pag-aaral ng science, ito ay parehas dagat. Pero ito po, yung hilira dito, ito siya hindi pwede dito, siya hindi pwede dito. Magtaka ginawa ng Diyos. Parehas dagat. Pero yung habitat niya, bawal po lumagpas ni katitig. Dito hindi. Ang ibig sabihin tayo po, may tinatawag na at saka of the world at saka in the world. Magkakasama pero magkahiwalay po. Kaya ang message po, makikita sa buhay kung ito kay Kristo o hindi. Mahayag po talaga kung kay Kristo ka o hindi. Kahit anong tago mo. Tandaan mo ninyo yan. Ihayag ng Diyos yan. Kaya wala kang lusot eh. O ikay totoo ha? Kasi matidefine mo ba? Ikaw mo na, tuturo na ako tapos na. Kaya, ano nyo, binabasa ko nga po, ulit kong binabasa yung Septuagint Bible, ano? Kasi ito grammar po kasi ito ng Hebrew to Greek
Greek to Hebrew. Is grammar po to. Mapakita po dito yung pagka-Diyos ng Panginoong Hesus sa Hebrew at saka sa Greek. Sa Septuagint. Paano ka hindi titibay, Sister Mary? Paano ka hindi titibay? Pastor ka, nag-aaral ka. Paano ka hindi titibay? Sino pwedeng humarap sa'yo? Kahit Satanas. Yung trabaho niya, sisingitan tayo, tapos guguluhin. Well, tayo po'y magsitay, tayo po'y manalangin. Maraming salamat po.